Na makalapit siya sa akin, babatukan ko na sana siya pero naiyuko niyang ulo niya kaya nahilagan niya ang kamay ko na kinaingin ng buong paligid. Wow, ang sweet! Nakakakilig! Ay! Anong kalokohan to, Rafael? Tanong ko sa kanyang namimiyok pa dahil sa kakaiyak ko. Umiling siya. Iniangat ang kaliwang kamay para tuyuin ang basa kong pisngi gamit ang thumb niya. Lalo lumakas ang ingay sa loob ng gym. Halo-halong ingay, sigawan, tilian, may sumipol pa nga na nagmumula sa stage. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Pagpapatuloy niya sa pagkanta habang nakatingin sa mata ko, kaya napatitig din ako sa mata niya. His eyes are full of sincerity, hope, and love. Hinawakan niya ang kamay ko kahit napatin ako sa kamay naming dalawa. Maraan niya tong pinisil na kinakabog ng dibdib ko. He held my hand so tight na parabang ayaw niya na akong bitawan. Holding his hand, it feels so good. I am safe in his hands. Ang lamig ng kamay niya, may sakit ba siya? Ba't ang lamig mo? Di ko mapigilang magtanong sa kanya. Kibit balikat lang sinagot niya sa akin. Kanina pa yung line na yan, in fairness, old song siya, pero feel ang message ng kanta. Ano ba kasing promise niya? Hinila niya ako papalapit sa kanya kahit napahawak ako sa dibdib niya. Mas sinapit niya pang katawan ko papalapit sa kanya kaya pagkadikit ang aming katawan. Ay! Wow! I love this couple. Yoo! Ang lakas ng sigawan nila. Mabibingi yata ako sa ingin nila na halos pare-pareho lang sinisigaw. Napayoko ko dahil di ko maiwasang mamula sa ginagawa niya. Tinatanong pa ba yun? Napatingin ako sa kanya na magsalita siya pero di nakamike ang bulong niya lang sa akin. Ang alin? Inosente kong tanong sa kanya. Kung bakit ang lamig ng kamay ko? Napakamot siya sa batok niya at yumuko pero nakatingin sa akin. Bakit nga ba? Nakataas gilay kong tanong sa kanya. Because I'm nervous. Umiwas siya ng tingin sa akin. Really? Kinakabahan pa siya sa lagay na yan. Binalik niya ang tingin sa akin. I'm not a perfect man wife. I have a lot of imperfections but I want a perfect relation with the woman I liked. Despite of all my imperfections, you still accept me. You marry me even if you don't know me well. When you came to my life, I promised to myself that, he paused, you're gonna be the lucky one. Pinagpatuloy niyang sasabihin niya at the same time, last line ng song. Is that his promise? Ang ganda ng boses mo, Ram. Nakaka-inlove ka lalo. Shit, papulot ng panty ko. Rad, ang gwapo mo. May kiss ka sa akin, baby. Rex, wag siya, ako na lang. My Ren, babes. I love you. Thank you. Thank you. Tugon niya. Tumingin siya sa akin at tinawakan niya ako both cheeks. Kiss! Hirit ng mga tao dito sa gym. I'm sorry, please. Bati na tayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Baka sa mukha niyang pagsumamo. Wala na akong rason para hindi siya patawarin since ginawa niya naman ang lahat na mas nakakatuwa pa doon. Nagsorry pa siya sa pamamagitan ng song. Nginitian ko siya at tumango ako. Yes, you're forgiven. Bati na tayo? Matamis kong sambit sa kanya. He smiled at me. Oh God, why this man is so handsome while smiling? At walang sabi-sabi niyakap niya ako. Thank you, beautiful. He kissed my hair while he's hugging me so tight. I'm about to answer when someone screamed my name. Vanessa, baby! Napalingan ako sa pinanggalingan ng ingay. It's Alexa. Nakakakilig, oh my God! In fairness, ang galing mong kumanta. Bawing-bawi ka na, next naman. Sinikos-siko pa ako ni baby. Kilig na kilig. Mas kinikilig pa sa akin eh. Thanks, Alexa. Sabi ni Rafael at tinap niya si Alexa sa shoulder. You're always welcome. Basta ba pasasayin mo tong baby ko? Nakangiting sabi ni Alexa at niyakap ako. I hugged her back. Even if she's crazy sometimes, she's still the best for all the best. Best friend? What? Your baby? She's mine, Alexa. Only mine. Don't call her that. Asar na sabi ni Rafael. Binatukan ko siya pero nakailag na naman siya. Kainis. Nakasigaw ka na naman? Saway ko sa kanya. Binilatan siya ni Alexa at napatingin siya sa may lalaking papalapit sa amin na malawak ang ngiti. Thanks, brothers. Nag-appear silang magpipinsan. They look like a brother. Little things. Ani rin na kinasingkit na mata ko sa kanya. Pinalo ko siya sa balikat dahil sa naalala kong ginawa niya sa akin kanina. Namamalo ka pa, dapat nga nagpapasalamat ka sa akin. Patampo niyang sabi. Pasasalamatan? Hello? Muntik na ako mamatay sa tapot, tapos sasabihin niya, pasasalamatan ko pa siya? Iniwan mo ako kanina. Pagpapasalamat ko pa ba yun sa'yo? Nakakainis ka. Nagtatapong kong sabi kay Ren na may halong inis. I pouted and I heard Rafael chuckled. What's funny? It's my plan, pardon me.
Sabi ni Rafael na nakayuko. Sorry I made you cry? He added. He's now looking straight to my eyes. Gustong-gusto mo talagang umiiyak ako, no? Inirapan ko siya. Of course not, he defended. Don't tell me na nag-aaway na naman kayo. Ipapalo ko na tong violin sa ulo mo, Ram. Tinaas ni Red yung violin. So siya pala ang tumutugtog ng violin? Sige, hampasin mo na. Si Ren at Rex na guitar kasi halata naman bitbit nilang instrument. Si Red sa violin except kay Rev na walang daladal sa piano siya and si Ram naman ang vocalist. Wala nang hahanapin pa't complete package na sila. Kiss naman dyan, sabi ni Rex. Tumingin sa mga tao na kanina, yun lang sinisigaw. Ano? Pasigaw kong tanong. Kiss! Kiss! Nahita kong may banner pa yung iba na nakalagay. Kasabay pa sila Alexa sa pagsigaw niya ng ingay naman sa buong paligid. Kiss daw oh! Umarap siya sa akin at nagdedemanda ng kiss. Tumigil ka nga, sabi ko. Nakakahiya kaya? Ang daming tao tapos sa harap pa nila si Alexa. Nakakahiya kaya? I miss you, he whispered huskily. Namimiss ka dyan. Linyahan mo, bulok. Kiss! Mga marites na to, uhaw sa kiss. Grabe. Sige na, pagbigyan mo na, Vanessa. Rev. Oo nga naman. Rex. Dinig kong sabi ng mga pinsan ni Ram habang titig lang ako sa kanya. He parted my stand hair into my ears. He slowly moved his face while looking at my eyes even straight and I did not the same way. Can I? He expected that my answer is yes. He smiled and claimed my lips. His kiss so tender and passionately. He is a good kisser. I kissed him back. This kiss, I felt like it is a first kiss. Pakiramdam ko kami lang tao rito. Para nag-slow motion ang lahat. Ang sarap sa feeling. Actually, this is the third time he kissed me on my lips. He broke our kiss at pareho kaming habol hininga. He smiled on my mouth. Thank you. I smiled back. Yo! Ayi! Tiri at sigawan ng mga students. My teachers. Nakakahiya. The show is over. Go back to your respective classroom. Sigaw ni Rafael. We're having a date. It's Saturday tomorrow. Beach tayo, he said and winked on me. Vanessa kami, sama, sigaw ng 5. Nandito pa kayo? Napatingin ako sa kanya at pinitik ko yung noo niya. This time, hindi na talaga siya nakailag. Ow! Reklamo niya. Mr. Mendoza, do not cuss in front of me. Yes, of course, kasama kayo. Sabi kong nakangiti sa kanila. Tumalon pa si Rex habang magka-appear sila ni Rev. Sumuntok naman sa hangin si Red. Ang nag-appear si Ren at Alexa. They look so happy. Tinap ni Red ang balikat ni Rafael. Good luck, bud. Nginitian ni Red na nakakasar si Rafael kaya naman, tinaas ni Rafael ang kamay niya para suntukin si Red pero nakatakbo na. Guys, kita-kita sa lobby 3 p.m. Ani Red habang kumakaway-kaway pa siya. Anak ng kapal na mukha. Visit ka, Red. Sabi ni Rafael na kinatawa ng 3 niyang pinsan. Bunso nga naman. Sabi ni Rex at sumunod na kay Red. 3 p.m. See you there. Sabi ni Rex, then he winked at me. Kala mo naman kinagwapo. Masungit na ni Alexa na kitatingin namin sa kanya. Gwapo naman talaga ako. Ikama pa kita mamaya baka hindi pa makatulog si Vanessa. Kakaungol ng pangalan ko. Bulgar na sabi ni Rex na kinairap naman ni Alexa. Sa kawalan at umakto na sumusuka. Bastos! Galit niyang sabi. Una na ako girl, may asungot nito eh. Dagdag pa ni Alexa. Ingat ka, sabi ko sa kanya. She's in good hands, Vanessa. Sigaw ni Rex. Napailing na lang ako at sumunod na rin si Ren at Rev. Tara! Ang tamlay ng pagkakasabi niya tapos laglag balikat pa na naglakad, hindi man lamang ko hinintay. Bagal mo naman, he commented. Bumalik siya sa kinaroroonan ko at bigla na lang akong binuhat. Rafael, ibaba mo ko. I protest. Shut up, he said. He carried me like bridal style. He walked towards the car park. Nirest ko sa dibdib niya ang ulo ko. I wrapped my arm around his neck. Wala nang tao dito sa school. Nagsiuwian na siguro. Your heart is beating so fast. I commented when I feel his heart beating abnormally. Napahinto siya ng konti at maya-may naglakad na ulit. Sinong di titibok ang puso kung naglalakad na may buhat-buhat? Akala mo porket ang liit mo ang gaan mo? Ang bigat mo para kang baboy. Naiinis niyang sabi kaya pinalo ko siya sa dibdib. Nakakainis, buhat-buhatin niya ako, tapos magrereklamo siya? Ano ba? Tumigil ka nga? He said and glared at me. Ibaba mo ako. I said in a low tone. Kasalanan ko ba kung nabibigatan siya sa akin? Baboy pala ah?
Pouted, anytime, tutulo na tong luha ko. Huwag kang mag-inarte dyan, binibiro lang kita. Tinignan ko siya na napakaseryoso niya. Biro? Nakakatawa sobra. Ang sakit sa tummy oh. Ibaba mo na nga ako. Nakakahiya naman sa'yo. Inirapan ko siya. Binaba niya naman ako. Nandito na pala kami. Get in. Gentleman talaga. Pinagbuksan ako ng pinto, grabe. Alam mo yung nakatayo't naghihintay na buksan yung pinto, pero siya ayun nakasakay na at reading paliparin ang sasakyan. Binuksan ko ang passenger side door at I entered padabog kong sinara yung pinto. Hey, masira tong sasakyan ko. Aniya, concern na concern sa kotse niya. He drove slowly. Himala at di niya pinapalipad ngayon. Tahimik lang ako at sa bintana ko nakatingin. Nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Galit ka? Pamabasag niya sa katahimikan. Di ako kumibo, hindi ko rin siya nilingon. Hindi. After 30 minutes, nakarating na kami sa kondo niya. Dumiretso ako sa kwarto at nakasunod lang siya sa akin. Pumasok siya sa CR. Ako naman ay nagbihis ng damit niya at nahiga sa kama. 3 pa naman kami aalis, maaga pa kaya matutulog na muna ako. Ginagalit na naman ako. Nagsorry lang tapos mag-aaway na naman. Narinig ko bumukas ang pinto ng CR. Nakadapa ako sa kama at yakap-yakap kong isang unan. Naramdaman kong nahiga siya sa tabi, dahan-dahan niya. Nilibot sa katawan ko ang kamay niya. Sinilip ang mukha ko kaya nagkatinginan kami. Uy, inaasar lang naman kita, huwag ka na magtampo. He whispered to me and I felt his lips on my neck. He gave me little 3 small kisses. Naalala ko tuloy yung ginawa niya kanina. Rafael? Tawag ko sa kanya. He answered. Tumagilid ako para sa kanya. Yakap ko pa rin yung unan at napapagitnaan namin ng unan. Kaya di nakalapat ang katawan niya sa katawan ko. Kanta ka ulit. I smiled sweetly. He frowned while looking straight into my eyes. Do I need to sing again? He asked while looking to my lips and he slowly moved his face near to my lips. It's inches apart and I felt his breath and I smelled his scents. Ang bango. Before his lips touched mine, I flapped my 2 fingers. Oops, do I need to let you kiss me? I said while rolling my eyes. His reaction can paint. Van naman. Nagtatampo niyang sabi. Nawakan niya ang kamay ko nakaharang sa lips niya. He kissed my fingers before he let me go. Nakatitig ako sa kanya tapos yumuko siya at napahawak sa batok niya bago tumingin sa akin. 1 kiss only, he demanded. Hinawakan niya ang kamay ko na nakayakap sa unan. Tumagilid na ulit ako patalikod sa kanya. Nakayakap pa rin siya sa akin. I have to give you something, he whispered. House and lot ba yan? O baka 1 million? Humarap ako sa kanya. Talaga? Ano naman yun? He smiled while his hand brushed his hair. Hindi ka naman excited niyan. He teased and I rolled my eyes. Hindi. He pinched my nose. Ano ba? Tinabi ko yung kamay niya, tinawakan ko ang ilong ko. I heard a chuckle that made me roll my eyes. Close your eyes. Alam ko na yung style na yan, sabi ko. Manghahali ka lang eh. Psst. He sat down on the bed. Wait me here, I'll get it. Nagtatakang hinatid ko siya ng tingin sa pinto. Nang mawala siya sa paningin ko, humikab ako. Ano ba yan? Inaantok ako? Makatulog na nga lang? Ram Rafael Clyde's POV. Bumaba ako para kunin ko yung ibibigay ko kay Van. Hinanap ko sila sa living room. Damn, ang malas. Nakalimutan ko pa sa kotse ko. Kinuha kong phone ko sa bulsa nang tumunog ito. Sinagot kong tawag without looking who's the caller. Oh, bungad ko. Kailangan ito. Oo ka dyan. Hoy ulap, huwag mo ko maganyan-ganyan. Shit, sakit sa tenga. Tumawag ka ba para dyan? I sarcastically asked her. Huwag mo akong tinataasan ng boses. Kung nasa tabi lang kita, kinutusan kita kahit malaki ka pa sa akin. Anyway, tumawag ako para sabihin pinadala ko na dyan ang hinihingi mo. Happy? Mahaba niyang litanya na kinangisi ko. Good. Nangaasar kong tugon sa kanya. Good ka dyan. Gusto mo ingod-ngod ko yung mukha mo sa simento? Tsaka ka pala may bayad yun, wag kang ano. Where's my thank you, ulap? She sarcastically said. I don't say thank you if it's not free. Ulap! Sigaw niya sa kabilang linya, kaya naliw ko sa tenga kong phone ko. Shit na kapatid to, nakalunok ng megaphone. Oo na, thanks. Ani ko tumirap at binabaan ko na siya ng phone. Pagkabukas ng kondo, nakita ko isang lalaki, may daladalang paper bag. Master, ito po yung pinabibigay ni Miss Rhea. Inabot niya sa akin yung mga dala niya. Kinuha ko naman to dahil sobrang dami, hindi yan na mabitbit ng maayos. Come with me.
Utos ko sa lalaki. Siya ang nautusan ni Rhea. Sa sasakyan ko na ito ilalagay? Sumakay ako ng elevator kasamang lalaking may daladalang hiningi ko kay Rhea. Pababa kami sa ground floor. Wala kami imika ng lalaking kasama ko. Na makarating kami sa ground floor at nasa tapat na kami ng Lamborghini ko. Nalagay ko na sa back compartment yung mga dala ko at nalagay na rin ng kasama ko. Thanks. Ani ko na isara ko na ang back compartment. Walang anuman, Master. Enjoy your weekend, sir. Masaya niyang sinabi sa akin at tinangan ko lang siya at umalis na. Kinuha ko ang paper bag. Sinadya ko. I hope she liked it. Almost all the girls wanted a gift like this. It's red suggestion, so I take it. Kapag di talaga to gumana, magkalimutan to sa akin si Red. Magkasama sila na rin. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nagagawa magregalo sa babae o magbigay ng kung anumang bagay sa kahit na sino. All of the time, ang babae na nagbibigay sa akin, sila ang naniligaw sa akin. Ganyan talaga ang gwapo. What I don't care what they gave to me, it's just like a trash. I hope it's effective. It's my pleasure if she would like it. Habang paakit ako, kinuha ko ng phone ko at tumawag sa Jollibee. Magpapadeliver na lang ako for lunch of the two of us. Pagbukas ko ng kwarto, nakahiga pa rin siya sa kama. Lumapit ako sa kanya at naupo sa harap niya. Tatawagin ko sana siya pero narinig ko ang mahina niyang halik. I won't disturb her. Kailangan niya ng pahinga. Magbabiyahe mamaya. I kissed her forehead and I left the paper bag inside her. Inayos ko muna ang kumot niya bago lumabas at naghintay sa living room ng delivery boy. Sana naman di na siya galit sa inasta ko kanina. Kasi naman alone time namin ang weekend na to tapos pumayag siyang sumama ang mga bugok na yon. Kahit kantahan ko siya araw-araw basta ba kaming dalawa lang, nakakapikon talaga. Nagising ako na maramdaman kong kumukulo ang tummy ko. Nagugutom na ako. Minulat ko ang mga mata ko at nilibot ko ang paningin ko. Sa buong kwartong hinahanap ko si Rafael. Pero wala ako nakitang Rafael. Nasaan kaya siya? Bumangon ako at napalingon ako sa tabihan ko na may masandalan ako. It's paper bag. Ano to? Napapantastikahan kong tanong sa sarili ko at kinuha ko yon. Binuksan ko yung paper bag na nasa tabi ko. Nanlaki ang mata ko na makita ko ang laman. Isang teddy bear. Nilabas ko sa paper bag isang teddy bear na kulay blue na may pink na edges, sa foot, and hands ang cute. Tapos ang lambot-lambot, ang sarap yakap-yakapin. Ang cute mo naman, nakakagigil ka. Masaya kong sambit sa teddy. Paano nagkaroon ng teddy rito? Nilabas ko sa paper bag isang teddy bear na kulay blue na may pink sa edges ng ear, foot, and hands. Ang cute! Because the man who buy it is handsome? Sumagot yung teddy. Kagad ko napatingin sa pinanggalingan ng boses. And I saw him standing in the doorway. Ikaw bumili? Mahakon tanong sa kanya. Pumasok naman siya sa kwarto at sinara ang pinto. Yup, he answered and he walked towards me and sat on the edges of the bed while leaning his back on the floor. On the headboard. You like it? He asked while putting his hands around my waist at sinundan ko naman iyon ng tingin. Nakabalik ang tingin ko sa kanya nang halikan niya ako sa balikat. Yes, thank you. I answered and I leaned my back on his chest. I played with a cute teddy. So cute. Just thank you. Where's my kiss? I looked back to see his reaction. He pouted. So demanding. Kiss addicted, I smiled and I kissed his cheeks, reward niya, dahil sa cute teddy na binigay niya. You're not mad anymore? He asked seriously. Di nga siya kumanta na may binigay naman siya sa akin na sobrang cute. This is the first time I received a gift from a man except sa gifts ni Dad sa akin. Hindi ako galit, OA mo naman. I answered and hugged the teddy bear so tight.